Good evening po. Good evening everyone. Good evening, good evening, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is December 19, 2024, Thursday. Back again to share with you my personal insights, my reflections, fruits of my personal study of God's Word. Once more, friends, I am urging you to join me in this sharing. But before we begin, let us pray our initial prayer to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who had taught the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that in the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in his consolation through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Simulan na po tayo. Pag-aaralan natin ang Ebanghelyo, ang liturgical reading, Gospel for today, December 19, 2024. Share screen po ako. Wait lang po. Ano ang ating gospel for today? What is our gospel for today? Wait lang po. So, this is the gospel for today from which I am going to share with you my reflections. So, the gospel is taken from the book of Luke, a proclamation of the word of God, or the gospel of Christ according to Saint Luke, chapter 1, verse 5 to 25. In the days of King Herod of Judea, there lived a priest called Zechariah who belonged to the Abia section of the priesthood, and he had a wife, Elizabeth by name, who was a descendant of Aaron. Both were upright in the sight of God and impeccably carried out all the commandments and observance of the Lord. But they were childless. Elizabeth was barren, and they were both advanced in years. Now it happened that it was the turn of his section to serve, and Zechariah was exercising his priestly office before God, when it fell to him by lot, as the priestly custom was, to enter the Lord's sanctuary and burn incense there. And at the hour of incense, all the people were outside praying. Then there appeared to him the angel of the Lord, standing on the right of the altar of incense. The sight disturbed Zechariah, and he was overcome with fear. But the angel said to him, Zechariah, do not be afraid, for your prayer has been heard. Your wife Elizabeth is to bear you a son, and you shall name him John. He will be your joy and delight, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He must drink no wine, no strong drink. Even from his mother's womb, he will be filled with the Holy Spirit, and he will bring back many of the Israelites to the Lord their God. With the spirit and power of Elijah, he will go before him to reconcile fathers to their children, and the disobedient to the good sense of the upright, preparing for the Lord a people fit for him. Zechariah said to the angel, how can I know this?
I am an old man and my wife is getting on in years. The angel replied, I am Gabriel, who stand in God's presence, and I have been sent to speak to you and bring you this good news. Look, since you did not believe my words, which will come true at their appointed time, you will be silenced and have no power of speech until this has happened. Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and were surprised that he stayed in the sanctuary so long. When he came out, he could not speak to them, and they realized that he had seen a vision in the sanctuary, but he could only make signs to them, and he remained dumb. When his time of service came to an end, Zechariah returned home. Sometime later, his wife Elizabeth conceived, and for 5 months she kept to herself, saying, the Lord has done this for me, now that it has pleased him to take away the humiliation I suffered in public. The Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Stop share na po ako. Doubts or doubting can also be a friend. That is the initial premise. Ang mga pagdududa pwede rin maging kaibigan. I don't know if you will agree with me. We are commonly usually taught not to doubt, especially when it comes to our faith in God. Many times, Jesus himself addressed his disciples about their little faith, their doubts. With a little frustration, he said, how long will I be with you, men of little faith? And when the disciples requested to the Lord, Lord, increase our faith, Jesus answers, strengthen them. Jesus narrates the lesson of the mustard seed in relation to faith. Doubts, again, or doubting, can also be a friend. The, the perspective behind by saying is doubts can be a catalyst for clarity and personal growth. A catalyst is something that causes or accelerate a change or reaction without being consumed in the process. Parang sinasabi sa Tagalog, ang pagdududa ay isang elemento na nagiging dahilan kung minsan upang magkaroon ng mabilis na pagbabago o reaksyon tungkol sa isang pangyayari o bagay na hindi tayo sinisira sa proseso. Ibig sabihin, yung ating pagdududa, hindi tayo ibinabaon sa mas malalalim pang pagdududa. Catalyst. Yung term na catalyst, the term catalyst can be used in various contexts, and one of which is into everyday life. A catalyst can be a person, it can be an event, it can be a thing that provokes, again, significant change or an action towards it. For example, a mentor or a teacher, a spiritual guide can be a catalyst for someone's personal growth and development by providing guidance, by providing wide opportunities. A catalyst can also be an event, a global event, for example, like the World Wars, World War One, World War Two, that
these world wars took us to the importance of global peace, healing, and global reconciliation. Like a trusted friend, that's they challenge you, they guide you, and they ultimately help you to become more kapag-isip, thoughtful, intentional in your journey through life, life's journey, in your journey about seeking the truth, what is true, what is false. It may be it may be philosophical or even theological, but that is that. Doubt is a natural part of life. We don't need to always fear and suppress them. What we need is to investigate thoughtfully its root or cause. If they are realistic, then we can seek advice or guidance to really verify the truth behind all of our doubts. It's not supposed to paralyze us. Not is Doubt is not supposed to paralyze us, but rather from it we can draw a greater interest to confirm whether our those doubts are worthy to be thought about. So mga pagdududa, again, hindi yan dapat maging mas malalim pang dahilan upang mas lalo pa tayong mabaon sa mga pagdududa, kundi ang mga pagdududa ay magiging pangyayari, pwedeng maging pangyayari upang sikapin nating makita ang mga katotohanan. Sikapin nating makita kung ano nga ba talaga ang totoo at hindi. Kung mga pagdududa bang ito ay karapat-dapat sa ating mga pagod ng pag-iisip upang isipin ang katotohanan o hindi katotohanan ng isang bagay. Ang mga pagdududa ay dapat tayong magabayan upang makita natin kung ano nga ba talaga ang dapat paniwalaan at hindi. Sa ating ebanghelyo ngayon, for the gospel for today, or in today's gospel, time had become an important element for Zechariah. He was not sure about the angel's annunciation to him. He was not only unsure, but more Zechariah became doubtful, and in the process he became dumb. Someone unable to speak, not because of something served as a punishment for his doubts. Rather, that particular event to him became a catalyst for change, a catalyst for his change. Personal change from a doubtful man into a more trustful servant of God, knowing that finally or in finality, God's word is trustworthy enough to believe at. Ang pangyayari kay Zechariah ay naging elemento ng kanyang paglago't pagbabago. Bagamat sa simula'y siya'y nagduda at dahil sa kanyang pagdududa, siya'y naging pipi, isang taong hindi makapagsalita na sinabi ng anghel, iyang pagkapipi na yan ay matatapos lamang pagdating na makita mo na katotohanan nga ang mga sinasabi ko sa iyo. At nangyari nga. So again, time had become an important element for Zechariah. Kung minsan, yun naman talaga ang kailangan. Kailangan natin ng mga panahon upang ma-confirm kung minsan
ang isang pagdududa tungkol sa isang bagay o pangyayari. Sa maniwala kayo sa hindi mga kapatid, nagdaan din ako sa ganyan. Nung bata-bata pa ako, nagkaroon ako ng isang malaki at malalim na pagdududa sa buhay. Ang pagdududa ko ay nagsimula sa tanong na, may Diyos ba? Panginoon, totoo ka ba? Totoo bang may Diyos? Totoo bang may Diyos? Sa bandang huli ako na rin ang nakasagot sa tanong ko. Nagpadala o nagbigay ang Panginoon ng mga pangyayari sa akin, okay, mga pangyayari na naging dahilan upang mapag-isipan ko na tunay na masagot kung may Diyos nga ba talaga o wala. Sa maniwala kayo't sa hindi. Nagdaan din ako sa panahon kung saan para akong naging atheist, taong di naniniwala sa Diyos. Pero sa paglipas ng panahon, again, nagbigay ang Diyos sa akin ng isang sitwasyon, ng isang pangyayari upang siya'y paniwalaan bilang totoo. Hindi ko po sa inyo, hindi ko po sa inyo i-relate kung ano ang pangyayaring yun sa buhay ko. Bakit? Paano ko naisip ang sagot doon sa tanong kung may Diyos nga ba o wala? At nandito ako sa inyo ngayon, nagsasalita, isang taong naniniwala na tunay na may Diyos. Hindi ko masabi sa inyo kasi hanggang ngayon, ah, tinetreasure ko sa sarili ko ang pangyayaring yon. Tinetreasure ko sa sarili yon. Sa sarili ko ang pangyayaring yon na nabuo sa aking kalooban, na nabuo sa aking kaisipan na totoong may Diyos. Nagdaan din ako sa pagdududa na nung umpisa, ibinaon pa ako sa mga pagdududa. Pero pagkalipas ng maraming panahon, yung pagdududang yon, unti-unti, gradually, hindi biglaan, yung mga pagdududang yun nawala sa akin. Kung kayo darating din sa sitwasyong ganon, magtatanong din kayo, may Diyos nga ba? Totoo bang may Diyos? Kayo na po kayo na po din sa sarili nyo ang maghanap sa kasagutan. May Diyos nga ba talaga o wala? Totoo ba ang Diyos? At sana katulad ko, makarating din kayo sa isang conclusion na may Diyos nga talaga, na totoo ang Diyos. Yun nga po. Again, the gospel for today or today's gospel, kinailangan talaga ng panahon. Ang panahon, ang time ay naging importanteng elemento sa buhay ni Zechariah. Hindi siya sigurado tungkol sa sinabi sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel, kung ito'y totoo o hindi. Hindi lang siya naging hindi sigurado, siya'y nagduda. At dahil sa kanyang pagdududa, ang nangyari, siya'y pinapaging pipi hanggang mangyari na makita niya na totoo nga ang sinabi ng anghel na si Gabriel at siya'y muling nakapagsalita. Ang kanyang pagkapipi ay hindi isang parusa, kundi isa pa ring sitwasyon, isa pa ring oportunidad sa kanya, nabukas sa kanya upang siya'y makapanahimik, siguro para na rin upang mas malalim na makapag-isip. So that particular event sa buhay ni Zechariah is naging catalyst, nagtulak sa kanya para sa isang malaking personal na pagbabago
mula sa isang taong nagdududa papunta sa isang taong lubos na nagtitiwala sa Diyos, patungo sa isang taong lubos na naglilingkod sa Diyos, isang taong lubos na naniniwala sa katotohanan ng Diyos at sa kanyang mga sinasabi. So, yun na po. Meron akong sharing, ginawa ko in an English language at sa dulo tinagalog ko na rin po. Tinagalog ko na rin po. So, again, dumating din nawa sa inyo ang pagkakataon na maging kumbinsidong-kumbinsido kayo sa inyong isip, sa inyong kalooban, na totoong may Diyos. Masagot nyo rin ang totoo sa inyong sarili. May Diyos nga ba? May Diyos nga ba? Totoo nga ba ang Diyos? Lord, totoo ka ba talaga? Totoo bang may Diyos? Again, hindi ko sa inyo maire-relate ang pangyayari sa buhay ko kung saan napatunayan kong talagang may Diyos. Dahil hanggang ngayon, that is something like a treasure to me. That is something like a treasure to me. And I treasure that event in my life. So what? Insurmountably, napakalaki, napakalaki. Yan po, diyan na po tayo magtapos. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, dumarating ang maraming pagkakataon sa buhay kung saan nagkakaroon kami ng mga pagdududa sa maraming iba't ibang bagay. Nagkakaroon din kami ng mga sitwasyon. Ako'y nagkakaroon ng mga sitwasyon kung saan nagkakaroon ako ng mga pagdududa sa ilan sa iyong mga sinasabi o ilan sa iyong mga salita. Napagdaanan ko ito sa aking buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ginabayan mo ako upang malaman ang katotohanan tungkol sa iyo na ikaw ay totoo, na ikaw ay tunay. Patawarin mo ko sa mga panahong nagduda ako sa iyong kapangyarihan. Nagduda ako sa iyong kalakasan, nagduda ako sa iyong karunungan. Patawarin mo po ako, Panginoon. At patawarin mo din po mga kapatid ko na sa kasalukuyan ay patuloy pa ring nagdududa sa iyo dahil sa iba't ibang dahilan, dahil sa iba't ibang sitwasyon. Gabayan mo sila, Panginoon, na muling makabalik sa katotohanan ng iyong pagkadiyos, sa katotohanan ng iyong pagkadiyos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, dyan na po natatapos. Dyan na po tayo natatapos. So, hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sana muli ko kayong makasama sa patuloy pa natin mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon ngayon, magpakailanman. Amen. Paalam po sa inyong lahat.